Ito ang Bentan Market dito sa Ho Chi Minh City sa Vietnam. Welcome sa Bentan Market dito sa Vietnam. Located dito sa Saigon or official na pinangalan ng Ho Chi Minh City noong 1976 matapos ang Vietnam War bilang parangal kay Ho Chi Minh na founder at leader ng modern Vietnam. Kaya kapag sinabing Ho Chi Minh or Saigon, parehas na city lang yan. Itinayo naman ang Bentan Market noong 1914, mahigit isang siglo ng sentro ng kalakalan. Kapag pumasok ka dito, para itong palengke ng mga pagkain, gamit at souvenirs na may hawig na para ka ring pumasyal sa atin sa Green Hills. Dito natin susubukan ang 500 natin na budget, pero disclaimer lang, naunang i-shoot itong video bago pa man nagkaroon ng 500 Noche Buena trend sa Pilipinas, kaya ang lahat ng ito ay nagkataon lang. Sa halagang 500,000 o katumbas ng 1,000 pesos sa pera natin, kasya nga ba o bitin ang pag-iikot natin ng Vietnamese street food? Dito na tayo sa ating first stop. Meron tayong nakita ditong ginagawa na kung tawagin nila ay Ban Kun. Ito yung parang steamed rolled rice na pancake. Parang lumpia sa atin na fresh. Pero dito, in-steam version. So meron siyang nilalagay dito na parang gumagawa ng wrapper. Pinapainit dun sa kanyang lalagyan na mainit na kaldero. Roll, tapos tatakpan. Maya-maya lang, okay na yan. Pero after nun, nandito na siya. Naglalagay siya ng palaman. Tapos i-roll niya. Tapos ready na ang ating order. Let's go! Manta na mga kap! Kainan na mga kap! At welcome dito mismo sa Vietnam. Medyo international tayo ngayon kasama si Camera Woman. Hi Caps Nation! Lumabas tayo ng Pilipinas at nandito tayo sa Ho Chi Minh City sa Vietnam. Hindi ko nga rin alam kung bakit nandito kami sa Vietnam. Ako mismo hindi ko alam to dahil merong sorpresa na baka napanood nyo or mapapanood nyo mamaya. Pero eto na yung 500 challenge natin. Oh. Nakashay natin. Kaya Kano to? 50,000 na agad ang unang order natin na Ban Kun. Medyo mahal siyang pakinggan. Kasi ang laki ng mga denomination. 500 pesos. Milyonaryo nga ako dito eh. Oh, may ano ka lang dito, around 2,000 pesos, milyonaryo ka Million na. ka. Ganun yung conversion niya. So, Ban Kun, ito yung steamed spring roll na gawang Vietnam. Original dito na authentic talaga. Subukan agad natin. Subukan natin. Wala muna sa usawan. Sige, kuha ka muna. Isa lang po muna ang in-order natin dahil tinitipid natin ang ating budget para sa challenge na to. Kailangan kumasya. Wow. So wala munang sauce, tikman natin. Wala muna. First time Pero natin. nagbibigay sila ng pati. Cheers! Ang plain lang nung lasa, no? Kailangan niya talaga ng Oo. Pero yung karne, parang hindi naman tinipid. Talaga ramdam na ramdam mo sa bibig. Pag pumasok. Ano yung karne? Hindi ko sure kung pork yan, pero parang pork nga. Parang ano no? Ground pork no? Tapos pag sinerve nila, may mga kasamang gulay-gulay yan. Sa mga dahon-dahon, like pepino, mga ganito. Kaya parang salad. May tofu siya, tsaka parang may... Fried garlic. Eto, parang kikiam ba? Actually, hindi siya fried garlic, fried onion. Oo. Masarap to. Parang street food nila. Ang sarap na binibigay talaga na aroma at saka lasa ng sibuyas pong pinirito. Subukan naman natin siya ng may sausawan. So, patis daw to. Pero dito naman kasi katulad sa Thailand, yung mga patis nila, hindi naman ganun kalat. Sarap. Maraming tamis. Ang sarap ng combination ng giniling sa texture sa bibig tapos meron kang mga malulutong na sibuyas. Tapos yung herb, yung mga ganito, gulay. Ano ba ibig sabihin ng ban? Yung ban parang ano yan eh, parang bread, parang cake, parang Parang ano. pastry. Oo, parang pastry, ganun. Ang kompletong tawag talaga sa kanya is Ban Kun Tantri. Yung tantri kasi parang rice cake, parang ito. Ito ibig sabihin. Steamed rolled rice pancake in English. Binigyan pala tayo ng extra na pabalat. Lagyan kaya natin na ng ganito. Yan o, sabayan natin ito. Tapos sausaw ng konti. Tapos lagyan natin ng konting sili. Wow! Yung sili nila dito hindi fake. Pag sinabing sili talaga, maanghang talaga dito. Totoo. Sana kaya mo. Sana nga. Okay ito first time natin sa Vietnam. Marami pa tayong titikman. Good na Sarap good lang. ang food dito. Medyo karinderya style, pero lahat okay so far. Diretso na tayo dun sa susunod. Pagkasayin natin ang 500K ng paisa-isa. Naka 50,000 na tayo, so we still have 450,000. Let's go. Ana. So tapos na tayo sa ating first time mga Kaps. Nagkahalaga lang ng 50,000 yung una nating kinain. Marami-rami pa yung mga susunod natin para maabot ang 500K. Di pa tayo sa susunod. Let's go.
Nandito tayo para tumikim ng Buntit Chagyo. Magkano naman to, Capstes? Ang isang order nito ay 60,000 sa pera nila. Tapos nilagyan nila yan ng parang fried shrimp. Parang yung torta, additional 30. So, ang total nito is nasa 90. 90. So, naka 50 tayo kanina. Nasa 140 na tayo. Okay. Buntit Chagyo is parang rice noodle with barbecue. Pork barbecue siya. So, eto siya. Meron siyang spring roll din. Kung ano yung lumpia sa atin. Ganon din siya. Cheers! Cheers! Ang sarap ng pork barbecue. Ito naman. Ito yung kinakain natin kanina sa first stop. Yun din yung palaman. Pero fried version. Fried version naman. Ang sarap ng barbecue. Parang may manamis-namis na flavor. Tapos may crispy side. Sabi ni ate kanina, yung nagtitinda, binubuhos daw to. Okay. Dito. Parang suka eh. Sige. Kuha natin. Ayan. Ako naman ang kukuha ng barbecue. Sige. Yung laki nito. Cheers! Manamis-namis. Okay. Niti. Lambot. Wala sa yung mga paminta tsaka herbs. Noodle. Kapag may noodle. Rice noodles oh. Puting-puti. Yung nilagay mong sauce kanina, hindi siya suka eh. Parang atsara yung lasa, kaya manamis-namis. Oo nga. Parang sa atsara. Kaya sa akin, manamis-namis na maalat-alat. Ito, tingnan mo. Paano ba kinakain to? Kamay mo lang. Parang barbecue. Okay. Parang siyang shrimp pancake na barbecue. Kasi matamis din eh. Tapos pinayakap siya sa ganito, yung parang tubo, Parang sugar cane, cane. no? Oo. Parang sugar cane. Parang fish-like texture. Actually, ang healthy nga mga pagkain nila eh. Dami laging gulay. Katulad ng mga nilagay nila dito, ayan yung mga dahon-dahon. Palaging kasama sa mga pagkain nila. Tsaka lagi may coriander taste. Parang yung smell and yung aroma and yung lasa. Parang gano'n naman yung mga Eastern cuisine na mga Asian eh. Isa to sa mga gusto ko so far. Yung barbecue nila. Fairness, Masarap siya. barbecue. Oh, lambot oh. Ang lambot, ang daling hiwain sa bibig. No report. Last bite para dito, tas lilipat naman kami. Okay, marami pa tayong gagastusin dun sa sukli. Meron pa tayong around 360. Punta tayo doon, marami pa ako nakikitang stall. Tignan din natin yung mga authentic, mga lokal na pagkain dito sa Vietnam. Let's go. Ito naman yung kung tawagin dito ay ever famous naman talaga. Oh, Talaga to. sige. Ang order namin ay may litid din ng baka. Noodles agad ako ha. Ako yung laman muna. Cheers! May cake ng mga herbs ng parang basil. Pag in-order mo siya, meron siyang kasamang mga gulay, mga lime, saka mga sauces. Depende sa'yo. Para bang, kumbaga, parang kumakain ka ng samamihan kung ano yung mga available. May chili, garlic, Oo. may calamansi. Parang ganun din dito. Parang ang mami sa Pinas na may mga condiments. Ito kasi, yung pho, considered as national dish nila dito sa Vietnam. Kaya di pwede walang ganito. So parang pag pumunta ka ng Vietnam, kailangan matikman mo talaga to. Savory yung broth niya. Na parang natural yung soup. Halos walang MSG ang malasaan. Walang umaming ganun eh. Parang natural siya eh. Ang nagdadala talaga yung broth eh. Oo. Broth ng beef. Tapos may mga laman-laman pa na ganyan, no? Ang lambot pa. Ito kasi yung in-order natin, parang beef mami special sa atin. Pero dito, special na pho. Kumbaga parang may extra taba, extra litin. Alam mo ba, Cabstes, ang pho talaga, galing siya sa French word. Dahil kasi na-colonize ang Vietnam ng mga French. So, pinangalan siya as pho. And then, ang ibig sabihin talaga ng pho ay fire. Tapos, ang reference kasi nitong pho ay French beef stew. Oh. Kaya ganito, naging pho. Pero, different spelling. Slow clap lang para dyan. Thank you. Ginawa na naman niya yung assignment niya. Pero kadalasan maririnig mo dito dahil Asian na. Asian version na yan. Oh, meron na naman time bago natutunan. Tawagin natin yung assignment ni Camera Woman. Para siyang upgraded mami na alam natin na mas meaty, mas natural yung flavor ng sabaw. Tapos yung mga herbs talaga, basil, walang tatalo. Wow, inigup. Ang comforting siya. Ano? Di ba? Ito mga ganito. Pwede mo kasi isabayan, binibigay yan ng separate. Oh. Dadagdag kasi siya ng aroma sa sabaw. Kadalasan, kapag pupunta kayo ng Thailand, Vietnam, ganyan, puro ganun po ang pampalasa nila. May kasamang basil. Ang tawag dito sa noodles nila? Garlic noodles din pero yung makapal na version. Parang Parang pang pad thai, parang ganun. magkano pa bang natira nating pera? Kasi order tayo ng dalawang tig 70,000. Parang na tayo, 140 na naman to. 140 plus yung 90 140 kanina. 280. 280, meron pa tayong 220,000 na natitira. So naabot ang 500,000 mo dito sa Vietnam. Subukan natin, maghanap pa tayo doon. Tara! Let's go.
na-stop na agad natin. Ganun lang kabilis sa mga pangyayari dito. And so far, magkano na kasi tayo? 280,000 dong. Okay, lagpas na tayo sa kalahati. Sabi na natin na 250,000. 280,000. Ay, at least meron pa tayong 220,000 na natitira sa budget na challenge natin ngayon. Pero ngayon, andito na naman tayo. Medyo magkakalapit lang ito mga kabs ha. Lumipat lang tayo sa katabi. Tatry naman natin itong banh mi. Wow, banh mi. So, dalawang klase ang in-order natin. Isang request ni camera woman ay banh mi na chicken. Yung sa akin naman ay banh mi na pork. Tapos sa side, kumuha tayo ng Vietnamese coffee. Wow. First time kong titikim nito at first time ko din titikim ng banh mi. Medyo mabigat. Ban in Vietnamese is bread, right? Wow, Right. English. May English ka po, right? Kasi nasa... That's right. Let's go. Oh, lutong. Gindil yata to, ang naka-bread na para mag-smoky pa sa lalo. Kaya ang smoky niya, ang sweet nung pork sa loob na para bang longganisa siya. Tapos sa loob, meron siyang iba-ibang mga greens katulad ng pepino, cilantro, ng daon ng sibuyas, tsaka carrot. Ang dami, parang salad sa loob. Yung chicken din, ganun din. Para siyang marinated chicken na. So, nasa sweet side din yung lasa ng chicken. Perfect combination, lalo na kapag kinagat mo na siya, halo-halo na yung lutong. Bukod kasi sa malutong na nga yung crust, malutong pa yung nasa loob, tulad ng pepino, tsaka ng carrots. Sama-samang mga flavor at saka texture. Perfect combination yung latong at yung laman niya. Tingin ko perfect din tong Vietnamese coffee. Meron tayo dito. In-order natin to for 30,000 dong. First time kong makakatikim nito, sabi nila, iba daw ang coffee ng Vietnam. So, cheers. Pabango nga, no? Parang hindi kape. Parang may mocha flavor. No? Parang chocolatey taste na nga. Oo. Pero kanina nakita ko yung pag-assemble nito, nilagyan daw ng condensed milk, coconut milk. Ang pinakatubig niya yung yellow lang eh. So, purong-puro siya. Pinagsama na yung gatas, yung gata, tapos purong kape at yelo lang. Walang kahit halong tubig. So, pinakatubig nito, yung malulusaw na yelo. Kaya kapag tinikman mo siya, parang chucky. Oo, parang ganun. Pero mas matapang yung pagiging yung merong bitter side sa aftertaste. Actually, parang hindi kape. Parang mocha flavor. Sabi kasi nila, sikat ang coffee sa Vietnam. So, first coffee ko to sa Vietnam. At first time namin sa Vietnam. At goods sa coffee pa lang. For 40, 60. Sana meron pa tayo mabili sa 60, no? Sakto yung merienda eh. Merienda bundle eh, no? Oo, kasi busog na rin naman tayo kanina. Kumain na nga tayo ng appetizer, tapos nag-noodles na tayo, tapos with sabaw na may laman, tapos ito tinapay, tapos may laman ulit, tapos may kape. Dessert sana, kasya pa yung 60, no? Pwede. Tingnan natin. Isang bite pa ulit ng ganito kalaki. Sa totoo lang, mahirap ubusin to para sa isang tao, so hindi ko to mauubos. Sarap ng smoky taste. All good in Vietnam. Very, very good. At very good pa to kung may mabibili pa yung 60. Kung meron man, doon na tayo susunod. Let's go. Let's go! Dahil may natirang 60,000 dong at ito na yon, tig 30,000 dong. Ano nga kasing tawag dito? Dawson Banlat. So hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko, pero parang ang English niya is worm-like jelly na drink. Parang ganun siya. Kasi ang mga nilagay dito, yung parang worm talaga na kulay green. Pero hindi naman siya worm na literal. Parang tinimplahan, shinape, hinulma na parang worm katulad niyan. Yung hawak niya ngayon. Parang itsurang makapuno pero kulay green. Parang siyang halo-halo sa atin. Ihahaluin mo ng ganyan. Ngayon, kung nagtataka kayo mga kaps, bakit yun lang yung sangkap niya? Yun na lang po ang natira at kasya sa budget natin. Actually, meron silang parang overload, ilalagay mo lahat, pero hindi na po pasok sa ating budget. Pero at least, meron tayong dessert. Cheers! Parang asang makapuno. Hindi siya kasing tamis ng halo-halo natin, pero enjoy mo yung texture eh. Parang may texture ng munggo, no? Kasi may parang texture ng munggo kung nalalasan. Yung dilaw, no? Yung dilaw na yung nilagay, dilaw. parang ganun siya. Alam niyo naman yung texture ng munggo na medyo mapino na may konting aligas-gas na malambot. Parang ganun. Kulang lang siya sa tamis, pero siguro sa pandasan nila, yun. Kung kanya-kanya tayong taste eh. Ito yun, yung dilaw. Ito. Kulit ng halo-halo nila eh, no? Parang noodles na green. Ayan yung ginamit, oh. Alam mo yung gulaman, pero medyo makapal. Tapos dinadgad. Alam mo yung shredded na buko? Ayun, ganun siya. Oo, ganun yung itsura. Feeling ko may pandan nga to eh. Oo, Kaya ganyan ang kulay niya eh. Kasi parang, alam niyo yung buko pandan na pag buo pa siya, parang ito yon. Kaso, sinip siya na parang worm. Kaya sa English ang tawag sa kanya, worm-like jelly drink. Ang cute po ng episode natin. Meron tayong appetizer, tapos meron tayong dessert. Talagang 500k. Sa pera kasi natin, nasa 1k plus lang yun. Humigit kumulang 1,000 pesos. Kapag ikaw ay pupunta sa mga katulad natin sa Philippines Food Market,
budget, yung 1,000 mo, kasyang-kasya naman talaga. At ganun yung nangyari sa amin dito. Tinipid-tipid pa namin nung una, tig-isa lang kami na order, pwede naman palang dalawahan. Actually, ang serving nila dito, good for 2 talaga. Katulad ng mga una nating in-order na 50,000 dong, good for 2 na siya eh. Kaya pinaghahatian natin eh. Dahil sa kagustuhan natin pagkasyahin yung 500,000, inisa-isa lang natin. Pero magugulat ka, sobra-sobra pa talaga yung 500,000. Tsaka, kung nagtataka kayo, ano bang pinaggagawa natin dito sa Vietnam? Ako rin mismo, mga kaps, hindi ko alam bakit ako nandito. Hindi kami planado to. Ang totoong istorya niyan, makikita niya sa bonus clip kung bakit kami nandito. Gumising na lang ako kung papunta kami dito. Hindi ko alam. Wala sa plano to, wala sa schedule ko, wala sa kalendaryo ng cellphone ko. Paggising ko ng isang gabi, nandun ako sa sasakyan, ang alam ko, bahay na yung paggising ko. Pero pagising ko, nasa airport ako. Ang alam niya, Cubs Nation, bad trip siya. Yun talaga yun. Birthday niya, bad trip siya. Sinadya talaga namin. Binad trip nila ako, mga kap. Pinagtulungan nila ako. Yan, yung mga tao sa likod. Sinira muna namin. Yan o. Sinira po nila yung araw na yon. Mga kasabwat. Sinira muna namin yung mood niya para at least hindi siya mag-expect na may something na surprise sa kanya. And ito na nga, nasa Vietnam siya. Tapos pagdating namin sa Vietnam, sabi niya parang sayang kung hindi natin ipapakita sa Cubs Nation to. Ito na yun. Actually, isang lugar lang to eh. Marami pa namang ibang lugar dito sa Saigon. Sinorpresa kasi nila ako na pupunta kami dito. Sinorpresa ko sila, mag-team Canlas tayo. Kaya nga eh. Alam mo yung mindset ko, bakasyon eh. Sabi ko, Ganti ng mag-bakasyon apit. tayo eh. Pero Alis ganti ako. Ano, akala nyo, bakasyon, no? Pero sa sumayang conversation, nabigyan natin ng silip kung anong ginawa namin dito sa Vietnam, no? At bukod naman dito, makikita nyo yung buong detalye kung paano ako pinagplanuhan dun sa episode ng Cubs Channel. Nandoon lahat, wala pong tinatago. Ilalabas natin lahat ng pagpaplano nyo. sino mag-edit? Hindi ko nga maintindihan kung ano naman yun. Sikreto po nila yan. Sikreto nilang pagbibideo yun. Hindi ko alam yun. Kasi yung plano talaga, actually more than a month yung planning namin. Ako, si Kyle, yung videographer namin, si Jumbo, si Chow Food Troll, tsaka si Shaker Perry. So matagal na yung nakalatag. Niloko nyo akong lahat. Hinihintay lang namin Mga yung taktil. date. Hindi kami makatulog dahil ayaw na namin siyang lokohin. Anyway, so much po for the build-up. Lahat naman yan, may intindihan nyo sa mga susunod na clip. Maybe sa dulo ng video na to. O yung iba, siguro, nandun sa Cubs Channel na ilalabas ko soon. Malamang wala pa siya habang pinapanood nyo to. Pero sana, agad-agad, may palabas ko. Sana pag uwi mo, makapag-edit ka agad. Oo nga pala, meron pa po akong party naghihintay pag uwi dahil isa itong 1 week celebration. Parang ako si Bossing Vic, buong taon, birthday niya. Sana all. Happy birthday, Bossing! Maraming salamat sa lahat ng bumabati, nakikisabay sa amin. Maraming salamat din sa mga taong kasama ko sa buhay ko, sa totoong buhay, outside the camera, sa lahat ng tumulong na magawa tong pagpunta natin dito sa Vietnam. At maraming salamat sa camera woman ng buhay ko. Aww. Ganito na lang muna ang ating international episode. Siguro sana sa susunod, next year, marami tayong international. Pero ngayon, ito na muna ang Team Canlas TV at ako po, si Cubs Chen. At ako naman, si Camera Woman. At mula po dito sa Vietnam, ito po ang Team Canlas TV na lagi magsasabi at magpapaalala sa inyo. Na wag yung kakalimutan at lagi niyong tatandaan. Siyempre, ito pa rin ang isi-cheers natin. Cheers! Cheers tayo. Talaga namang manyaman. Kenny! O Vietnam Tingon Lounge. Ibig sabihin, it's delicious here in Vietnam. Pakagaling talaga nag-research. Hindi pinapalakpakan, ayaw, hindi satisfied sa research. Daming research. Sige na, bye, peace out mga mag. Bye. Let's go. Bye. Kapatid ko po ang magtatakip ng video na to. Alright, ate kuya. So syempre, inaabangan nyo yung plano. Inaabangan nyo yung plano kung paano kami napunta dito. Pero bago nyo panoorin yon, ito muna yung mga behind the scenes namin. Maraming salamat sa lahat ng mga nanloko sa akin para mabuo itong plano na to. Yung tatlong yan. At ang isa pa sa masakit, kapatid ko pa po ay niloko din ako. Layo Ayan mo na. na, layo na Ayan. pinanggaling ako para manloko. Umuwi galing Oman. Well, hindi siya umuwi kasi Vietnam to eh. Nag-travel siya mula Oman papunta dito. Sinamahan kami dito para mag-food trip na mga ganito. Shoutout mo pala si Darla. Darla, shoutout to you, tsaka kay Adrian and Heidi. Hello, shoutout. Ako nag-shoutout, dapat ikaw. Ikaw magsabi ni kay Heidi, tsaka si Adrian. Napilin niya na yung shoutout niya. Sige na, Shotgun si to ah. Adrian at saka si Heidi.
Ikaw magsabi ng pangalan. Adrian, Heidi, shoutout sa inyo. Saka Mama ni Adrian. Mama ni Adrian. Judy Manguba. Ay, Judy. Basta si Mama Judy, hello po. Mama Judy, hello po. Eh, Shoutout. asawa niya, si Daddy ka. Ang dami mong pinapashoutout, nakakaya sa mga Sige kapso. na. Sino? Hi, Danica. Miss na miss ka na ni Adrian. Hi, Danica. Miss na miss ka na ni Adrian. Okay na? Yes, okay na. Oh, yeah. Oh, shoutout na rin kay Darla. Di mo man Ay, tinawag si Darla. shout out to Ay, you. naku, I Darla. love you, Darla. See you next month. Darla, magtampo ka. No. Tsaka sa Ate Juby. See you next month. Ayan na. Lopez family. Yan, sila Ate Joby. Shoutout. Sige na, ang daming pinashoutout. Sana hindi ko na tinutok yung camera. Ayan po lahat ng nanloko sa ating mga kapsandaan nyo po yung mga mukhang yan. Yan. Huwag nyo pong pagkakatiwalaan yan. Yan. Joke lang, ito na yung istorya. Bonus clip. Let's go. Baby, wake up! Andito na tayo. Sa pupuntahan natin. Andito na tayo sa pupuntahan natin. Andito na tayo. Berry. Halika na. Halika na. Happy birthday to you. Ayan mga ka. Halina pa ako kabado. Halina pa ako kabado kasi galit na siya. Ang lungkot na ng birthday niya. Ah? Ano? Tayo. Isa to sa mga surprises ko ngayong birthday mo. Happy birthday, baby. Saan tayo papunta? Secret. Pupunta ba Thailand to eh? Ba't nandito ka? Hindi mo dito. Oo nga, bakit nasa Thailand ka, di ba? Oo, bumalik lang ako tol, birthday mo eh. Buti nga natulog siya. Grabe. Pero kanina tatanggalin ka na niya. Birthday to you. Alright. Ano naman kalokohan to? Saan na naman tayo Thank you. pupunta? Thank you sa lahat ng mga kasabwat namin mula sa kapatid ko. Kay Raymond, kay Perry, kay Jumbo, kay Kyle, kay Chow, lahat kami. Ako, Perry. Galing ni Perry. Galing ni Perry Waxy. The MVP. Pagtingin ko kanina. Tawang-tawa na birthday agad ako niya. sa mukha ko. Salamat, Perry. Hindi ka na matanggal. Eh, bakit na matagal si Perry? Ngayon, ang tanong, saan tayo pupunta? Bayawang ko, saan ba tayo pupunta? Halika na. Ilang mga bihis ko, sana pala nagpantalon na ako. Sabi mo, uwi na tayo. Ito tayo. Cutie voice ka naman ah. Okay. Yeah, baby! Ito ang surprise!